Tatlong talata ang akin kong bibigyan ng pansin o pagbasa. Hango uli sa aklat ng Nehemiah, Kapitulo 8, talatang 8 hanggang talatang 10. Ito po ang atin pong mababasa. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, ay nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng mga kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. The joy of the Lord is your strength. Amen. Amen? Galing sa Panginoon Amen. ang lakas, ang kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon. Spirit na siyang gumalaw at kumilos sa ating pong kalagitnaan habang binabasa po natin, pinagbubulay-bulay ang kanya pong mga salita. Pwede na po kayo maupo. Glory to God, the power of the Scripture. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. The Word of God is very, very powerful. Amen? Subok ko ito. Subok natin ito. Amen. Amen? Amen. Siya ay hindi lang ang mga salita na salita lamang. Ang salita ng Diyos ay nagre-rema sa atin po mga buhay. Amen. At kailan ito magre-rema sa atin po mga buhay? Kailangan po natin gawin ang mga ipinagagawa ng Diyos sa atin po pag-uusapan sa umaga po ito. Amen. Sabi nga, uli ng verse 8, they read from the book of the law of God and clearly explain the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Amen? At ang naging resulta, talatang siyam. Yan po ang resulta. So, ito pong aklat ng Nehemiah, Kapitulo 8. Sabi nga in chapter 6, the walls of Jerusalem had been rebuilt. Chapter 6 ng book of Nehemiah. Naitayo na ang wall ng Jerusalem. Pero ang nakakalungkot sa kabila ng naitayo na ang pader ng Jerusalem, meron pong kailangang i-rebuild. No? Meron pong isang bagay na kailangan pong bigyan ng pansin. Sabi nga, the walls of Jerusalem had been rebuilt, but rebuilt wall did not mean rebuilt people. Amen. So, hindi porket naitayo na ang pader o mga pader ng Jerusalem, ang ibig sabihin, ang nakakalungkot, yung mga tao sa Jerusalem ay hindi po sila nagiging matatag. They need to rebuild themselves. Amen? Kailangan po nilang palakasin
ang kanilang mga personal na buhay. Amen. Kailangan po nilang palakasin ang kanilang personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang isa sa problema na kanila pong kinaharap. Sabi nga, the city were secure, but the hearts of the people were still in ruin. Amen? So, ang realidad, ang katotohanan po nito, purihin ang Panginoon. Meron na po tayong simbahan, kahit medyo maliit, pero okay naman ang atmosphere. Di po ba? Di ba? Natutuwa ba kayo niyan? Nakagerton tayo. Amen. At kapag nakikita-kita tayo, ay palabagang lumulokso ang ating mga puso. Amen. Amen po ba? Amen. So, pero isa po napakahalaga, personal, nakakausapin tayo ng Panginoon in connection to this subject. In connection to the power of the Scripture. Amen. No? The Scripture is very powerful. The Word of God is very powerful. Amen. Ang problema, maraming mga Kristiyano, lack of power. Amen? Amen. Maraming mga Kristiyano, lulugo-lugo. Maraming mga mananampalataya, kulang ng nourishment. Kulang ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil kulang ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang kasunod, kulang ng meditation ng salita ng Diyos. At dahil kulang ng meditation ng kanyang mga salita, ang kasunod po niyan ay kulang ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At dahil puro kulang, nagiging kulang-kulang ang ating po mga buhay. Hello. Bumalakpak po yung mga kulang-kulang. Gusto ko balakpak, ha? Pwede na natigil, ano? So, okay. Bumalakpak po yung mga kulang ng buhay. Tawagin natin ang mga katotohanan. Ayaw natin bumalakpak. Tama ba? Amen. Ayaw natin bumalakpak. But in reality, dapat tayo bumalakpak. Dahil nga, sa totoo lang po, maraming sablay dito. Tama? Maraming kulang dito. Dahil sa sobrang kaabalahan natin, sa sobrang dami ng ating mga ginagawa, di ba? Sobrang kabisihan natin. To the point na hindi natin nababasa o naririnig ang mensahe personal. Hello? Amen. Nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos every Sunday. Tama? But that is not enough. Amen? Amen. Hindi kompleto. Kulang. Diba? Hindi lamang sa bigas dapat mabuhay ang tao. Ang tao dapat mabuhay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So, yun po. Ano ko lang kahit ito? Oo, anak. Needs nila yan eh. Tama. Amen. Pangangailangan natin yun. Amen. Isa po, sabi nga, yung prayer, pangangailangan natin. Reading the Bible. Meditating the Bible. The Word of God. Sabi ko ng Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yan. Dili-dilihin mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang mga nakasulat doon. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay ang iyong buhay. Amen. Amen. By the way, sama ko na sa
welcome ko po si Brother John Christopher Cambia. Asan siya? Ayun, sir, ano ba sir? Para makita sa kukuhan mo. Yan. Of course, si Ma'am Ivy Araya. Okay. Saan mo ba? Nakalimutan ko. Pero at least nasa gitna, ano? On the spot ng preaching. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon dito po sa Agapela Family Community Church. So, kapag binubulay-bulay ko, oh, ano, Lord? Parang pareho na sitwasyon na. Diba? Parang ganito rin ang mga mananampalataya. No? Amen. Parang maraming mga mananampalataya ang kulang ng tinatawag na ruin yung kanila pong buhay spiritual. Inon po ba? Amen. Sabi nga generations have grown up without regular reading of the law. Yun yung relasyon na yun. And worship had declined. Amen. Worship had declined. Ayan nga, palapakan nga ninyo yung mga sarili, narito kayo ngayon. Amen? Ako'y natutuwa at siyempre natutuwa ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, na aking pinaglilingkuran, na ating pinaglilingkuran. Hello? Amen. So, sino rito yung gusto patuwain ng Diyos? Malagi. Amen. Amen. So, yun po eh. Ito po yung kanilang problema. Yung henerasyon daw nito, nagsisilakihan. Di ba? Na walang regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, bakit ako hihibig kayo? Diba? Guilty ka agad. Paano pakiramdam ko, maraming guilty. Pakiramdam ko lang yun. Tama ba? So, hindi ko kabaklaan ang pagbabasa ng Biblia sa mga kalalakihan. Amen? Sa mga kababaihan, sa mga kabataan. Tantanan na natin ang paglalaro ng mga ML, ng mga gadgets. Diba? Pagka gumamit ng gadgets, pag nanood ng TV, hapon. Diba? Walang puknat. Hanggang mamungay na yung mga mata, mamula na yung mga mata. Diba? So, kailan natin nabalikan ng Biblia? Kailan natin nabasa ang salita ng Diyos? Alam niyo po, ang mga lumalago sa pananampalataya, naglalaan ng enough na panahon sa pagbabasa, pag-meditate ng kanyang mga salita. Amen. Amen? Pag binabasa mo yan, meditate mo yan, nalagay sa puso mo yan, pag nasuong ka sa isang problema, yung Word of God na nabasa mo, ang tutulong sa iyo. Amen. Yun ang papaalam ng Holy Spirit sa iyo. Amen. Lumbo ka sa problema, nabasa mo. 1 Peter 5:7. Guide. Cast all your cares upon our Lord Jesus Christ, Amen. and He shall sustain you. May demonyo na nakaasar sa iyo. Mababasa mo, 1 Peter 5:8. Diba? Are you with me? Amen. Ganyan ka, mabisa ang salita ng Diyos. Ito ang ginamit ng Panginoon. Kaya ako na dating adik, binago ni Lord. Amen? Kayo na dating babaero. Hello? Binago ni Lord. Diba? Kayo na dating mga chismoso, chismosa. Ito ang ginamit ni Lord. Salita niya. Amen. Very powerful ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Reading of the law without reading of the law. Worship had declined. Knowledge of God had faded. That is their situation. And that is also the situation of so many Christians today. Amen?
Okay, pag-usapan po natin. What are the three necessary words of the Scripture? How revival begins with the Scripture. The necessity of Scripture for revival. Namili na kayo ng tema niya. So, pero ang pinupukusan, Scripture. Word of God. Amen. Salita ng Diyos. Amen. Amen? Sino may dalang Bible? Amen. O the New Testament? Amen. Okay, pumalakpak sa Panginoon yung dalang Bible. Sino may dalang Bible o New Testament lang? Kung gusto niya ng New Testament, nandun lang kami. Mahalaga po yan. Amen? Kung kayo po ay kumakain, umaga, tanghali, diba? Hapunan, meron pang midnight snack. Anong purpose? To nourish your body appetite. Kung kumakain tayo para sa ating katawan panlupa, higit sa lahat na dapat po natin kusugin yung ating po mga kaluluwa Amen. sa pamamagitan po ng pagkain na nagbibigay buhay. Amen. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay. Una, Scripture, Word of God, is necessary for restoration. Amen. Amen? Ang salita ng Diyos ay napakahalaga para magkaroon ng restoration. Amen? Sabi ko nga, chapter 6, na-restore ang wall ng Jerusalem. Pagtapos ng restoration ng wall, building the wall, ang susunod na target, restoration ng mga buhay, ng pamilya. Amen. Amen? Amen. Ng bawat isa sa mga Israelita. At Amen. ang ginagamit at ang magagamit ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Dito, palakpan natin ang Diyos. Palakpan natin ang Diyos. Tingnan po namin yung mga nakahanda sa revival. Nasa talatang 1, talatang 3, sabi po ng chapter 8, verse 1, hanggang verse 3, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at nalubhasa sa kautusan na kunin ito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Tingnan niyo po. Ano po ang attitude ng mga tao? Yung mga handa sa revival. Handa sa mga restoration na pinatawag. Sabi po diyan sa English, all the people, gathered with unified purpose. Okay. Ang kabulungan, nagtitipon-tipon, nagkakatipon-tipon, iisang layunin. Amen. Amen. Ano pong layunin natin sa pagtitipon natin ngayon? Amen. Kumain ng salita, makinig ng salita. Yeah. Amen. Dapat nagtitipon-tipon tayo, ang ating kaisipan, nakadaupang palad natin ang Diyos. Amen. Masamba natin ang ating Panginoon. Amen. Malaman natin ang kanyang kalooban. At matapos natin malaman ang kanyang kalooban, nakahanda tayo Sumunod. na ganapin. Amen. Ganapin no? Ang kanyang kalooban. Yes. Glory to God. Tingnan nyo, no? May sabihin na ito. Meron kayang
Meron kaya paanyaya si Ezra at si Nehemiah? Para wala sinasabi. Para may usang palo. No? Na ano yung kanilang mga damdamin, yung kanilang mga kalooban. Magtipon-tipon tayo sa liwasang bayan. At sabi po ng sumunod, they told Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses. Amen. Amen. They told Ezra, the scribe, ano yung mga sinabi? Dalhin mo rito ang kautusan, ang mga batas na sinulat ni Moses. Amen. Amen. So, anong implikasyon? Ibig sabihin, willing sila. Di ba? Willing magbitbit ng Bible. Willing na magbasa ng Biblia. Willing na makinig ng kanyang mga salita. Amen. Are you with me? Amen. At sabi ng sumunod, the Lord hath given to them to obey. Amen? Amen. From this book of the law, mababasa nila, malalaman nila, at ang sabi roon, mababasa nila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Amen. Through that book, through the Bible, sa ating kapanahunan. Amen. Amen. Kaya, ganyan po kamabisa ito. Pero ang nakakalungkot nga, very neglected. Amen? Amen. Kung gusto niyo pong maging mabilis ang paglago, huwag po kayong magbabasa ng Bible Sunday lang. Huwag po kayong makikinig ng salita ng Diyos Sunday lang. Hello? Amen. May radyo, may DCAS, meron tayong servant leadership training. Kung gusto niyo, umatin pa kayo ng pantas. Amen. Fellowship. Meron tayong Tuesday na pag-aaral. Meron tayong Thursday na pag-aaral. Saturday na pag-aaral. Saan ka pa? Diba? Napaka-blessed natin. Amen. Diba? Meron tayong ganyang mga paaralan. Kaya yung naglalaan ng panahon sa pag-aaral na yan, titiyakin ko po sa inyo, magiging mabilis ang inyong paglago sa inyong pananampalataya habang nalalagas naman ang inyong mga buhok. Ang ganda ng buhok mo, ang ganda rin po. Diba? Bagong tapas. Diba? Pero okay. Okay. The people themselves ask for the scriptures. Amen. Amen. The people themselves prepare for revival. They were asking for the scripture. Sana ganyan din po tayo. Ibig sabihin kapag when you ask for the scripture, pinapahalagahan mo yan. Kinikilala mo yan. Amen. Na may kapangyarihan niya sa buhay mo. Amen. Hindi po ba? Yes. Sabi nga notice the verse who initiates the gathering. Who initiates the gathering? The people itself. Amen? Yay! Buo na yung pader. May protection na tayo. Hindi na tayo mapapasok ng mga kaaway. Ngayon naman, patatagin naman natin yung relasyon natin sa Kanya. Matatag na yung ating relasyon doon sa mga kalaban na yan. Hindi na basta makakapasok. Hello? Eh ano? Kung meron kayong wall. Di ba? Amen. Kung hindi naman matatag ang iyong relasyon sa Kanya. Di ba? Yes. Kaya kailangan din patatagin ang relasyon sa Panginoon. Amen. At mapapatatag ang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang mga salita.
Amen. Glory. Hinihingal na ako mag-teach. So, sabi nga, when God begins to revive His people, He first revived their appetite for His words. Amen. Amen. Sino naka-prepare for revival? Amen. Revival. Yes. Sabi nga, ang Diyos ko, nire-revive niya yung Lord. Amen. Amen? Yung kalooban natin. Amen. Yung internal natin. Amen. Pag na-revive ang kalooban, makikita yan sa labas. Amen. Amen? Amen. Makikita sa inyong mga itsura na kayo ay revive. Sino nga, revive na yung katabi mo. Amen. Malakpas sa Panginoon. Naglahat sa langit ng Panginoon. Ito ang halaga yung Word of God. Di ba? Subukan niyo huwag kumain. Subukan niyo lang, huwag kumain maghapon. Lumo. Pacho. Anong magiging itsura mo? Di ba? Mahina. Ano magiging ano mo? Magiging pakiramdam mo. Di ba natandata ka? Lumaypay ka. Ano ha? Hindi pa nga na. Subukan lang ninyo. Body appetite yun. Ang nakakalungkot sa totoo lang, mga kapatid. Marami sa atin lack of nourishment. In connection sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, paano ka lalakas? Paano ka tatitibay? Paano ka tatatag? Kakain. Diba? Babasa. Word of God. Amen. Amen. Kompleto ito. May vitamin C, may D, Happy to sing. A, To sing. A to sing. Yes. Diba? Opo. Ganito lahat. Nourishment ng ating mga kaluluwa. Amen. Kalakasan ng ating mga spiritual na buhay. Katatagan ng ating po mga pamumuhay bilang mananampalataya. Amen. Diba? Kaya pala marami mga Kristiyano, madaling bumigay. Bakit? Kasi nga lupay-pay. Walang mag-means. Diba? Lack of nourishment. Are you with me? Amen. So, verse 3. Then, Ezra read the Word of God publicly from early morning until midday. Oh, tingnan. Ano sabi ng Bible? Si Ezra raw po nagbasa ng salita ng Diyos in public sa kanilang gathering ngayon. Nagsimula ng umaga, natapos tanghali. Sabi ng iba, haba naman ang pananambahan sa agape. Eh dito pa nga, pagbabasa pa lang ng salita ng Diyos eh. Morning hanggang midday. Hello? Pero, yung mga tao, kitang-kita natin yung kanilang kahandahan at kasabihan. Amen. Amen? Yung kanilang pagiging prepared para sa tinatawag na pagsamba sama-sama sa ating Panginoon. Meaning to say, this was not a brief devotional reading. Amen? Hindi po ito 2 oras lang. Are you with me? Amen. Katulad po yung mga napuntahan namin sa Taiwan. 7 days a week. Meron po silang devotional
Tawag nila devotional eh. Gathering, devotional prayer. From 8:30 to 11. Every day. Yeah. Kaya tingin ko sa mga kapatiran doon, handa nang umakyat sa langit. Amen. Diba? Ang sisipag sa gawain ng Panginoon. Ang sisipag manalangin. Walang sawa, walang pagod. Ganun po yung mga, kasi alam nila, we are all citizens of heaven. Sino po rito mga mamamayan ng langit? Amen. Ay, mamamayan ng langit-langitan. Dahil mamamayan ka ng langit, alam mo yun, paghahandaan mo yun. Amen. Ngayon pa lamang, inihahanda mo na yung sarili mo doon sa pagtunguhan mo, doon sa kabilang buhay. Amen. Kaya di pananambahan. Patikin pa lang na pananambahan niya. Yun po ba? Amen. So, this was not a brief devotional reading. The Word of God was given time. Amen. Amen. Nilalaanan ng panahon. Word of God yan eh. Pag binasa mo ang Bible, kinakausap ka niya. Amen po ba? Amen. Kakausapin ka niya. Sino kausap mo pag binasa mo Bible? Lord. Si Lord. No. Eh pag binabasa mo pa yan naiinip ka. Ito. Diba? Dapat enjoy Nanamnam yung pagbabasa ng Bible. Amen. Ini-enjoy po natin yung mga bagay po na ito. Ganyan ano. The Word of God was given space and given reverence. Amen. Pagka nilaanan mo siya tinatawag na banal na pagkatakot, ang hantong nito, banal na pagsunod. Amen. Amen po ba? Amen. Pero kapag walang banal na pagkatakot, walang banal na pagsunod. Puro banal na pakikinig lang. Pwede ba yun? Banal na pakikinig na walang banal na pagsunod. Anong paglagoy? Ang dami po puro pakikinig eh. Pero walang pagsunod. Kaya nasabi ni James pag na kayong tumingin sa salamin, nakita niyo yung sarili niyo. Nakita niyo yung buta. Hindi mo tinanggal. Alis na yun. Diba? Nakita mo yung kapangitan. Hindi mo tinanggal. Ganyan po ba? So, very powerful ang salita ng Diyos, mga kapatid. Many people today may go to church attendance, having ministry activities or religious activity, but without steady intake of God's Word. Amen. Marami raw mga Kristiyano ngayon nagsisimba. Amen. Bumalakpak sa kanila yung mga nagsisimba. Umaten ng mga gawain. May ministry. Involved sa ministry. Pero ano problema? Without steady intake of God's Word. Steady. Tuloy-tuloy. Kung kumakain ka, umaga, tanghalian, hapunan, ganyan din dapat sa salita ng Diyos. Pagkain natin kaluluwa. Hindi ka babayad, hindi ka kakain, hindi ka mababasa ng salita ng Diyos, hindi ka mag-meditate sa loob ng isang araw. Hindi pwede lingguhan ito. Are you with me? Amen. Hindi na pwede quarterly ito. Araw-araw. Amen. Amen. Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin
ang aklat na yaon. Yang bulay. Pagbubulay-bulayan mo iyan. Tingnan na, hindi araw-araw, araw Gabi. at gabi. Ano yun eh? Amen. Araw-gabi. Upang matupad mo mga nakasulat doon. Ano kasunod? Nang magkagayon. Successful life. Nawahin na yung- Prosperous life. Amen. Amen? Amen. Yun ang lundo nito. Tagumpay ng buhay. Amen. Ginhawa ng buhay. Yes. That's yung sikreto eh. Hanap na tayo ng hanap ng kaginhawaan eh. Di ba? Hanap tayo ng mga pagpapala. Katulad ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So many Christians today, they are looking for all these things. Tama? Amen. Ang hinahanap, all these things. Mga bagay ng mundo. Wala problema sa mga bagay ng mundo eh. Added na lang po yun. Dadagdag na lang nito. Kasi po, sa Kanya rin po galing ang mga bagay sa mundo po dito. Amen? Ano lang gawin mo? Unahin mo siyang hanapin. Unahin mong pagharian Kanya. Amen. At ang gagawin ni Lord, God will supply all your needs. Amen! Scripture is the nourishment of the soul. Number 2. Scripture is necessary for transformation. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, napakahalaga sa tinatawag na transformation. When the people understand the word, they began to weep. Amen. Amen. Nung maunawaan nila ang mensahe, maunawaan nila ang salita ng Diyos, merong emotional. Di ba? Napukaw ang kanilang mga damdamin. Amen. Dahil napukaw ang kanilang mga damdamin, Nag-iyak. luha sila, Amen. iyak sila. Sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Bakit? Because scriptures Because Scripture expose their sin. Nalagdag yung mga kasalanan. Amen. Amen. Kaya po, ganyan pala kahalaga. Amen. The Word of God expose their sin. Iyahayag sa inyo. Amen. Nasa salamin mo eh. Nakikita mo ang sarili mo. Amen. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos. Nakikita mo kung gaano kapakit. Amen. Diba? Kung gaano kaskad ang ugali mo. Diba? Nakikita mo dyan. Amen. Ilalahad sa'yo ng Panginoon yan. Kahit mga tagong kasalanan mo, kakausapin ka ng Panginoon yan. Amen? Yan ang magkukonvince sa'yo. Amen. Why? Because Scripture expose their neglect. Amen. Ano yung expose? Neglect. Neglected on reading Papaliwala on the Word of God. ang salita. Pagpapabaya. Pagpapabaya. Diba? Yes. Ini-expose. Yung hindi natin pagbibigay ng panahon dyan. Yan ang tawag dyan, sin of omission. Amen? Amen. Dalawang uri ng kasalanan. Sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission, mga bagay na ipinagbabawal, pero ginagawa mo pa rin. Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Pero enjoying, thou shall not. That is sin of commission. Ang sin of commission, mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin.
Pero, hindi natin ginagawa. Are you with me? Ipinapagawa sa atin na magbasa ng Bible. Hindi tayo nagbabasa. Tama? Ipinapagawa sa atin na mananalangin tayo. Hindi tayo nananalangin. Pinapagawa sa atin na tumulong tayo sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi natin minamahal. Sin of omission. Exposure. Balik mo. Because Scripture expose their disobedience. Amen? Ine-expose na salita ng Diyos. Amin natin ang mga katotohanan. Marami tayong mga paglapat. Amen? Marami tayong mga kakulangan. Marami mga bagay na pinagawa Diyos sa atin, hindi natin ginagawa. Marami pinapaalis ang Diyos sa atin, pero hindi natin inaalis. Are you with me? So, very powerful yung salita ng ating Panginoon Diyos. Pattern for transformation. Anong pattern? Scripture is read. When you read the Word of God, sin revealed. Amen? Amen. Gihayag. At dahil nahayag ang kasalanan, at sabi na kasunod, hearts humble. Magpapakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ang pinaka-bottom line, lives are corrected. Amen? Amen. So, that is the pattern. Magbasa. Pag nagbasa ka, maliliwanagan ka, nakikita mo yung sarili mo, expose ang kasalanan, pupukawin ang puso. Pag napukaw ang puso, magbabago ang buhay. Amen. Malakpak sa Panginoon. Amen, guys, are corrected. Kaya lahat ng mga maling ginagawa natin, i-correct ni Lord yan. Amen. Diba? Hindi mo na i-enjoy yung mga mali. Nagbabago ka ng buhay, matatransform ka. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, kung transform na ba? Okay lang ang pag-transform. Transformer. Amen? So, sabi nga po, when God's Word gains authority, the church transform. Amen. Kaya nga gusto natin i-implement, Bible talaga babasahin natin. Every Sunday. Di mo ba? So, Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. That is the word of God. Amen. Very powerful na salita. Yes. Amen. Buhay, mabisa. Matalas. Sabi, higit pa sa tabak Amen. na magkabila ay talim. Amen? Pag binabasa mo yan, pinakikinggan mo yan, tatalak sa puso mo yan. Amen? Papasok sa kaibuturan ng puso mo yan. Pagpasok niya sa kaibuturan ng puso mo, gagalaw at tikilos siya. Magkakaroon ng tinatawag inner healing. Amen. Amen. Lord, Amen. Glory to God. Sabay-sabay nga natin sa basahin, mga kapatid. Ang salita, Ang salita ng Diyos ay ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. Amen. Palakpakan natin minsan para ang Panginoon. So when God's Word is read, when God's Word meditate, and understand and obey, God's people are transformed.
from Inside. inside out. Amen. Glory to God. Transformation, ano? From within. And out. Amen? Kasi may gumagalaw si Holy Spirit. Amen. Babaguhin ka sa loob. Pag binago ka sa loob, mag-explode ka palabas. Amen. Amen? Kaya yung glory mula sa Panginoon, magmamanifest. Amen? Kaya hindi yan mga itsura. Amen. Glory to God. Pag may nagbago sa loob, hindi po pwedeng hindi makita sa labas. Amen. Amen? Amen. Yan po yung malinaw na sinasabi ko dyan. Ang ganda po eh. Ng kanya po mga salita na sinasabi sa atin. Pangatlo, Amen. Scripture is necessary for revival. Amen? It is very, very necessary. So, sino po yung yun nga, revive na? Sabi po ng verse 10, don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Amen. Nalungkot sila. Pero siguro emotion lang yun eh. Kaya sabi nila, huwag na kayo malungkot. Huwag na kayo mag-weep. Huwag na kayo umiyak. Oh, mag-alak kayo. Amen. Amen? Iwan. Magdiwang na kayo! Amen. Kasi nga, yung revival ay sumasa inyo na. Amen. Nagpag natin si Lord. Sabi nga po ng 1 Peter 4:17. Dumating na ang panahon ng pag-uhukom. At ito'y magsisimula sa sampahayan ng Diyos. Judgment begins. Amen. Saan? Sa sampayanan ng Diyos. Sa sampahayan ng Diyos. Amen. Judgment begin sa loob ng iglesia. Amen. Ano yun, me? Amen. So, tayo yung dapat na unang makaranas ng tinatawag na revival. Amen. Amen? Amen. Yung sabi ko, no? At kung sa atin ito magsisimula, Ano kaya? ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Amen? Amen. Judgment begin in the house of God. Amen. Revival begins in the house of God. Amen. No? Revival begins to sa mga man and women of God. Are you with me? Amen. Tayo po ang unang dapat na makaranas ng awakening, awareness, shakening. Amen? Amen. Magbago tayo ng style. Inakausap tayo ni Lord in connection sa kanyang salita. Amen. Gusto niya tayo kausapin dito. Amen? Amen. Kaya sinasabi ito dahil alam niya, in-impress niya sa akin. Marami sa atin, kulang ng panahon dito. Sobrang busy tayo. Sobrang busy. Kung ano-ano mga pinagkakabalahan natin. To the point na wala tayong healthy relationship sa Kanya. Amen? Amen. Judgment begins in the house of God. Amen. Revival begins in the house of God. Amen? Amen. Ang revival magsisimula sa iyo. Amen. Ha? Kailangan mo makita ang sarili mo. Makita natin ang sarili natin. Amen. Hindi na po neglected dapat, hindi po natin dapat neglected ito. Priority natin ito. Amen. Pinapasa natin ito, binubulay-bulay natin ito. Dito na dito, susi ng tagumpay. Amen. Sekreto ng buhay. Amen. Maayos na buhay, mahalwan na buhay, matagumpay na buhay. Payapang buhay, nasa Bible. Amen. Glory to God. Revival, true revival is not only emotional excitements detached from the Amen. It is not only emotional excitements. Medyo mag-excited ka, pero hiwalay naman sa katotohanan. Amen. Amen. Di ba excited lang?
may outing. Merong ibang event. Pero pagdating sa Word of God, walang kaisa-isa. Pagdating sa pananambahan, napipilitan lang. Hindi priority ang Diyos. Hello? Revival begins when sinners hear the Word and understand it. And understand their condition. Response in faith and leading to obedience. Church, personal po. Ako'y naniniwala na hindi ibinigay ni Lord ito. Napaka-basic kasi ng subject. Bible reading, meditating on the Word of God. But in reality, this basic message is very neglected for so many Christians today. Iyak natin ito. The Lord our God is longing for your presence every day. Through prayer, through reading and meditating the Word of God. Huwag po natin siya paghantayin ng paghantayin. At pag binabasa po natin siya, huwag natin mabilisin o madaliin. God wants each every one of us to have a fellowship, a healthy fellowship with Him. Gusto niya makadakot ang palad ka. Not just only every Sunday. Amen? Every day of our life. Gusto ka niya kausapin. Ezra opened the book of the law before the people, and centuries later, Christ would stand and declare, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Amen? In other words, scripture lead us to reform our behavior. Ano, yung kahalagahan nito. Ang Word of God, dadalhin ka nito para ma-reform. Mabago ka. And not just only for us, for me to reform, but the Scripture lead us to trust our Savior. Amen. The Lord Jesus Christ. Amen. Ang Scripture ng Old Testament, yung sinulat ni Moses, pointing to our Lord Jesus Christ yan. Si Kristo ang subject niyan. Siya ang tinutukoy sa sinulat ng mga propeta. Sinulat ni Moses. Tungkol lahat kay Christ siya. Amen. Glory to God. John 5:39 to 4. Sinasalisik ninyo ang mga kasulatan, referring to Word of God, Old Testament. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Sabi sa mga Pariseo, mga Israelita. Ang mga kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Hallelujah! Yes. Palapakan natin ang Panginoon, to God all be the glory. Yung palang sinulat ni Moses at ng mga propeta sa lumang tipan, yan po ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Amen. Si Kristo ang subject. Amen. 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 Si Kristo ang lundo na ating pananampalataya. Amen. Pointing to
to our Lord Jesus Christ, not just only for us to reform, to transform, but to trust, having faith in Christ. Palapakan natin si Lord, the glory. Ngunit, ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na wala. Amen. The law of Moses, the scripture, sinunod ng mga propeta, pointing to our Lord Jesus Christ. For them to have eternal life. But the problem with them, ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya, si Kristo po ang mundo. Yes. Yun pala binabasa noon. In the book of Nehemiah, si Kristo pala yung sa atin. Amen. Kaya pala sila naiiyak. Kaya pala sila naluluha. Amen. Lahat pertaining to our Lord Jesus Christ. Upang ikaw at ako ay magbago, mabago, ma-restore, ma-revive, ma-transform ang ating po mga buhay. Amen. At higit sa lahat, upang ikaw at ako na nagtiwala sa ating Panginoon ay magkamot ng buhay na walang hanggan. Ayun tayo lahat. The walls were rebuilt in Nehemiah chapter 6. But the people were revealed in Nehemiah chapter 8. Let us never minimize what God magnifies. Holy Scripture are not optional. It is more necessary. The Bible, reading the Bible, reading the Word of God is not optional. Hindi yung gusto mo lang. Amen. No? Pag may time ka lang, hindi ganun. Hindi ganun ang gusto ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, araw-arawin mo. Araw-araw. Upang ikaw ay araw-arawin pagpalain ni Lord. Amen. Amen. Araw at tuloy na. Yun ang sinasabi ng Bible. Inuulit ko. Nangungusap ang Diyos sa atin. Ayusin natin ang ating po pakikipagdinig sa Panginoon. Ayusin natin ang ating po relasyon sa Panginoon. At isa sa pagpapakayos sa ating relasyon sa Panginoon, maglaan ng sapat na panahon. Magbasa ng Bible. Amen. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat sa basic subject na ito. Common message, Panginoon. Pero nakita po namin, there are a lot of Christians are neglected to hear, to read your words. Ngayon po sa amin, Panginoon, kulang ng panahon dito. Naamin po namin. Pagpapakita pala ito, Panginoon Diyos, na kami po kulang ng panahon din para sa iyo. Ang aming panalangin, let the Holy Spirit of God be upon your people. Ipuin mo po kami. Pukawin mo po kami po mga damdamin. Pakita mo po sa amin kung ano kahalaga ang Biblia. Pagbabasa ng Biblia. Pagsasapamuhay ng mga salita. Narito ang susi ng tunay na tagumpay ng buhay. Tunay na yaman ng buhay.
Tulungan mo po kami, O Diyos, na iyong mga anak. Maging prioridad po namin ito. Amen. Maglaan kami ng sapat na panahon. Yes, Lord. Iayos mo po yung aming pong mga panahon. Magkaroon po kami ng time management, O God. Amen, Lord. Paano man namin hahatiin ito at magawa namin yung the best yung pinapagawa mo. Hindi lang yung gusto namin sa pang-araw-araw namin mga buhay. Patawad, Lord, sa amin pong neglection, God. Neglected, Lord, sa ministry na ito. Hindi po namin nakita o nasipan. Napakahalaga pala dito. Para sa sustenance ng aming pong spiritual life, kailangan namin, Panginoon, magkaroon ng regular na pagbabasa ng iyong mga salita. Regular na pagkain para masustain ang aming pong mga appetite, Lord, for our soul. Patawad po, Panginoon Diyos, sa amin po kakulangan ng panahon. Patawad sa amin pong sobrang busy sa amin pong mga buhay. Masyado na po po sa amin pong mga isip sa mga bagay ng mundo ito. Hindi namin alam lahat ng ito, O Diyos, ay kami na mamiiwan. Hindi masama ang mga bagay sa mundo ito. Ang nagiging masama, Panginoon Diyos, ay dahil nawawala kami ng panahon sa iyo. Nawawala kami ng enough na panahon para sa iyo. Tulungan mo po kami na may saayos ang aming mga timetable, Lord. Ma-priority ang dapat ma-priority. Mauna ang dapat mauna. Amen. Yes, Lord. Upang sa ganun, Panginoon, uunahin mo rin kami pagpalain. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Diyos, sarawin tayo sa Panginoon. At habang tayo po ay umaawit, ibinigay po natin ating mga sarili in the very presence of God. Glory to God.
binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika. Ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, na bagbag ang kanilang kalooban at sila ay umiyak. Salamat, Panginoon. Salamat dahil ang iyong pong kahabagan, Panginoon Diyos, ay hindi nagmamalim. Amen, Lord. Thank you, Lord. Ang lawak ng iyong pag-unawa, O Diyos, ay walang hanggan. Patuloy, Panginoon, na sa kabila mo ng aming po mga pagkukulang, ikaw, O Diyos, ay nangusap ngayon sa amin. Pagkukulang, O Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong mga salita, pagkukulang sa pamamagitan ng pagme-meditate ng iyong mga salita, pagkukulang sa pagganap, pagsunod sa iyong mga salita. Pero patuloy mo po kaming inaabot. Patuloy, Panginoon, na ipinapabatid ko po sa bawat isa po sa amin yung kahalagahan nito, na napakahalaga sa amin bilang mga mananampalataya. Ang iyong mga salita sa amin po mga buhay. Lord, thank you so much. Dahil nakita po namin, hindi pala ito optional. Bagkus, Panginoon, mandatos mo po ito sa amin bilang iyong pong mga anak. Dahil sa pamamagitan po ng iyong mga salita, natatransform kami, Amen. nare-restore kami, Yes, Lord. nare-revive kami. Amen, Lord. Salamat po. Ang aming panalangin, tulungan mo po kaming lahat na hindi lamang namin napakinggan ang mga salita mo na ito. Utos mo sa amin. Tulungan mo po kami lahat. Maisagawa po namin Yes, Lord. ang ministeryong ito Amen. bilang iyong mga anak. Salamat sa iyong ayuda, gabay, pagtuway sa amin. Amen, Lord. Salamat, O Diyos. Santong Espiritu, Yes, Lord. guide us. Lead us, Lord. Amen, Lord. God. Help us, Lord. Amen, Lord. Na magkaroon kami ng passion Yes, Lord God. for your words. Passion to read, passion to meditate, and passion to obey. Amen. Salamat po ng maraming. At ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Yes, Lord. Pagsambat na lumalatian. Hallelujah. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ako namin mga kalay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit
na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikibisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumayin niyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayo lahat na ating mapagpalang Panginoon. God bless us all. To God all be the glory. Amen. Amen. Palakpak sa Panginoon.